Paano ka nag-build ng isang kumpanya hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo? Ang totoo po, ego. Growing up, parang may gusto po akong patunayan sa sarili ko Pati doon sa mga tao na nagja-judge sa akin. Ibig sabihin, kahit disabled ka, may kayabangan ka rin. Kailangan po yun Mangangarap ka lang, Right. yabangan mo na. Kasi ultimo po yung mga kamag-anak ko, na-judge ako How? Sa pamilya, may mga reunion po. Narinig ko kasi one time, sinabi sa mama ko, huwag mo na pag-aralin niya si M. Kasi magiging tambay din naman yan. Struggling po rin kasi yung mom ko nun dahil namatay rin po yung tatay ko. Doon po siya nag-ignite. Kailangan may mapatunayan ako sa sarili ko. Noon po, hindi ko pa alam na ego pala yun. Kaya naniwala ako dun sa mga sinasabi sa akin ng mga tao na nakapaligid sa akin. At naniwala rin ako sa sarili ko na pagtrabahuhan ko lang yung sarili ko, may mararating talaga ako. Hindi ako magiging mahirap sa pamilya ko. Naniniwala ako na kung ano man yung kakulangan ng mga paa ko, kaya ko namang punan sa utak ko If there's something missing in you, you have to look at yourself and you have to be grateful kung ano ang ipinagkaloob sa'yo. Opo. Hindi mo naramdaman na kulang ka sa buhay mo. Sa totoo po naramdaman ko, kahit nung pagtanda po, may mga time na lalo pag napapagod ako, wala ka naman talagang control kung anong klaseng buhay yung mabibigay sa'yo. I develop myself po talaga. Kasi namatay po lahat ng mga source of strength ko. Ano ang pakiramdam ng mga mahal mo sa buhay, na mentor mo, kasama mo, bigla na lang halos sabay-sabay naman? Bata pa po ako noon tapos halos taon-taon na lang may namamatay. Dahil nga po, aware ako na posible akong mamatay. Takot ako noon na baka mamaya ako na yung sumunod. Nung taon po na nawala si daddy, kasi yung mom ko po may grocery kami noon. Hanggang alas 12 ng gabi, bukas yan kasi yun yung pinakamaraming benta. Naghihintay ako sa kanila makauwi. Bigla ako na lang na-realize na kinakausap ko na yung langit. Pwede ba, wag mo muna akong kunin? Bakit gusto mong mabuhay? Kasi maraming tao dyan, wala namang kapansanan Nagkaroon lang ng konting problema, gusto nang kitilan yung sarili nilang buhay. Kasi ayoko po nung mamatay ako nang wala man lang ako may iwang maganda. I really want to become someone na we can do better than this. Doon po nag-ignite yung dream ko na one day magtatayo ako ng company and I will hire PWDs like me. Doon po siya nag-umpisa. Hindi po madali kasi nung bata naman ako, may experience ako sa negosyo. Dati po kasi sa school, nagbebenta ako ng groceries kasi may grocery kami. Madali lang, transactional. Pero doon sa binubuo ko kasing kumpanya, may mga tao na Hindi na ako nag-iisip para lang sa sarili ko. Para naging sa mga tao na nagtatrabaho sa akin at sa pamilya nila. Mga disabled people. Opo, una nagturo muna ako. Yun po yung nag-start na ako mag-YouTube One time, nag-click po yung video ko about online jobs. Hanggang sa nagtuturo po ako paano ba makapasok sa mga online jobs. And then nagkaroon ako ng mini masterclass kung paano magtrabaho online. Dumating rin yung opportunities na marami ako nagiging kliyente. Sabi ko, what if i-outsource ko kaya sa kanila? Hindi ko alam, yun na pala Nabigyan mo na yun. sila ng trabaho. Opo, doon ko na-realize na inuumpisahan ko na pala yung negosyong pangarap ko na hindi ko alam. Naging transparent naman po ako sa kanila Sinabi ko na kaya ako nagbibuild ng company, ng team is because one day, yung mga kamay ko manghihinayang at kakailanganin ko ng mga kamay nyo para tulungan ako. Kaya hanggang ngayon, kasama ko pa rin sila kasi nakita rin nila yung vision ko sa company na we have to be a successful company so that we can help more people who are differently abled. Panuurin ang buong episode